Nahuli ka ang pang-hold up ng dalawang armadong suspect sa isang kainan sa Makati City. Pero ilang saglit lang, bumalik yung isa at isinaole ang mga tinangay nilang cellphone. Nakatutok si Mariz Umali. Alas 6:35 kagabi, nang pasukin ng dalawang naka-helmet at armado ng baril ang isang Japanese restaurant sa Arnaiz Avenue, Makati. Ang gamit ng mga kumakain na customer pinagkukuha ng dalawang nakabihis rider. Ang lalaking nakaitim na jacket may isinuksok sa kanyang bulsa. Ayon sa pulisya, wallet ito ng isang Hapon na may lamang 25,000 pesos. Ang isa namang nakauniforme ng isang motor taxi, makikitang tinutukan ng baril ang ulo ng isa sa mga customer. Kinuha niya ang mga cellphone ng mga customer habang tila may tinitignan. Inisa-isa nilang tinignan yung cellphones, ma'am. Not actually may titignan. Mahigit 1.5 minuto lang at umalis na ang mga nang-hold up. Pero wala pang 1 minuto, bumalik ang naka-uniforming pang motor taxi at ibinalik ang mga ninakaw na cellphone. Bagay na ipinagtaka ng mga investigador. The demeanor of the suspect is quite unusual, ma'am. Oh, yeah. Why? Because considering all those items already taken by them, but the thing is they return to those owners. The normal robbery usually nangyayari, ma'am. Wala kang ititira. Kukunin mo lahat, ma'am, given the chance. And nandun na, ma'am, yung chance para pwede mong makuha supposedly yung mga gamit, pero hindi siya common. Maliban sa 25,000 na kinuha sa Hapon, ay wala na raw ibang ninakaw ang mga suspect. Wala ring nasaktan. Bagaman pumirma na ng affidavit ang biktimang Hapon na hindi magsasampa ng kaso, hindi pa rin ito bibitawan ng mga pulis. Itutuloy po natin ito para mas malaman natin kung ano ang tunay na motibo, naging motibo po ng dalawang motor riding suspect na naiulat. Hawak na ng pulisya ang testimonya ng mga tauhan ng kainan at ng Hapon na ninakawan na ayon sa pulisya ay magpapatibay sa ikakaso sa mga suspect. At large pa ang dalawang suspect pero may mga persons of interest na raw na tinitignan ng Makati Police sa insidente at sasampahan daw sila ng mga reklamong robbery at paglabag sa Omnibus Election Code in relation to RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tayo lang natin ma-preempt or ma-compromise ang ating investigation, ma'am. But we will assure you, ma'am, that the Makati CPS is on top of it. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.